yung tinatawag na Trump analysis. Gold analyst. Yun na dito, nagka-Trump analysis. Silver medalist. Okay, so ang isa sa mga pinaka-iintay ninyong lahat ngayong gabi, ang Bitcoin and gold price forecast. To help us make sense of that market, okay, makakasama natin ngayong gabi ang isang certified technical analyst and certified securities specialist. Okay? So please welcome the WizKid, Mr. Joseph Lejardo. Sir, good evening po. Hindi nga. Good evening. The floor is yours. Yes po. Ayan. GM to all of you. Ayan, kamusta po kayo dito? Thank you po for inviting me again dito po, no, Bitpinas and sa Gcrypto. Tapos po, nakakamiss guys kasi very nostalgic sa akin tong lugar na ito actually. Kasi my first time guesting here was last year, 2025. Then last year, di ba sir, may debate pa no, last year. Ngayon naman, I am talking all about the technical analysis of trading, no, about Bitcoin and gold. Kasi guys, to be honest, kung ako lang, gold and Bitcoin, hindi dapat sila magkaaway. Okay? They must not be enemies, no? Parang nakita na sa X, Twitter. So guys, bago tayo magsimula, sino ba may Twitter dito or may X? Sige, taas ang kamay. Ayun. So, updated kayo sa chika. May marites tayo dyan, di ba? Pag X pag sinabi mong Twitter, chika agad yan, di ba? Sino dito ang followers ni Michael Saylor? Aba. Okay to, di ba? Very good. Sino nakakilala kay Michael Saylor? Di ba? Si Michael Saylor, sa mga hindi pa nakakilala guys, siya yung yung pioneering figure din sa Bitcoin. Siya yung kilala na the Bitcoin guy, di ba? Siya yung yung MicroStrategy. Okay, siya yun. Tapos ito, tanong ko kayo, kilala nyo ba si Peter Schiff? Hindi, no? Okay. Tama lang yun, di nyo kilala kasi siya yung the gold one. Di ba? Siya kasi yung pro-gold. Kung makita sa Twitter, yan si Peter Schiff, pati si Michael Saylor, lagi nag-aaway. Hindi, gold is the best. Bitcoin is the best. Ito na talaga, no? Bahala kayo dyan, gusto ko Bitcoin. Until I die, I want Bitcoin. Isa naman, gold tayo. But to make this in a good perspective, hindi dapat nakafocus ka sa isang bagay lang. They must coexist. Kasi bakit po? Iba-iba kasi yung strengths nila. They perform depending on the economic cycle. Kung saan ba sila ginawa, di ba? Saan ba yung kanilang expertise or forte? Yun yung pinaka-key takeaway sa atin dito Huwag natin sila pag-awayin. Kasi like, if you are pro-crypto lang, ayaw mo yung kabila, pro-gold ka, ayaw mo ng kabila, nangyayari dito is, hindi natin na ma-maximize yung galaw ng market. Hindi natin naiintindihan yung finance. Diba? Lalo yung mga big institutions, they must coexist to each other. Kasi pag nangyayari dyan, pag pinili mo yung isa, masyado kang emotional. Sabihin mo na, ay, hindi, pag Bitcoin ako, ayaw ko na ng gold. Pangit po yung ganon. Okay? I will explain you the reason why. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Why Bitcoin and why gold shine in different perspectives. Sige, simulan na natin. Huwag kayong mag-alala guys sa yung technical perspective ko. Hindi naman siya yung malalim. Very easy to understand. Okay? Tapos yung forecast natin, mamaya, no? Bibigyan ko kayo ng reason. Kasi guys, bago nga pala tayo magsimula, ako po si WizKid Trader, no? Si Joseph Lejardo. So I have multiple certifications. Yung expertise po namin sa WizKid Academy talaga, more on macro, no? More on news. Kasi yung bago nga naming tagline, baka masyak kayo ha. Mamaya kasi, pag nag-analyze kami guys, hindi lang kami nakafocus sa chart. Nagdadagdag din kami ng reason. Bakit? Kaya nga yung bago naming tagline think like economist. Di ba? Maganda yun, no? O, next natin. Next slide. Sige. Nako na po. Ayan. Yun. Ito, Bitcoin versus gold. Yan.
Wala. Nakaroon ako. Ay. Ala, bumabalik. Ayun. Sige, next up po natin. Okay na. Oh. Okay. Yan. Wala. Sige, isa pa. Ano to? Uy, ba't bumabaliktad? Ah, ganon. Ah, parang economic cycle, no? Ganon. Ganon ba yun? Bago to ah. Dati kasi up and down lang, no? Oh, next natin. Tama ba? Down. Ayun. Ano ako, Harry Potter? Ayun. Abracadabra na to ah. Sige. So kung makita nyo guys sa chart, okay? Yung naka-colored orange, that is the price of gold. Tapos yung naka-candlestick, that is the price of Bitcoin. Napansin nyo, di ba? Parehas lang may common, no? They have a common area na pataas sila. Pero kung napapansin niyo, angat tayo guys ha. Pansinin niyo ito. Hindi naman sila umakyat same way. Pansinin niyo, umangat yung gold, tapos bumaba, tapos yung Bitcoin lumipad. Nakita nyo iba-iba yung nagiging cycle, di ba? They don't rise in different, di sila sabay, okay? Protection versus growth. Typically, if you are a long-term investor, ikaw yung tipong person na masyado kang conservative, you rely more on stability, no? Pinanganak ka during the era na naranasan mo lahat ng economic cycles, you prefer gold. Kasi bakit? Gold tends to outperform kapag yung market unstable. Kumbaga sila muna yung unang umaakyat during crisis. But the Bitcoin kasi, ang perspective natin sa Bitcoin, siya yung umaakyat after the crisis, after the panic. Kaya po nangyayari dito, hindi sila kadalasan sabay na umaakyat. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? Gold is more on stability, but Bitcoin is more on the riskier side. Ganun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? More on speculative side yung crypto. Dito kasi tayo nagkakatalo, guys. During the timing in the cycles, nandito na yung labanan. Kasi the gold, typically, siya nauuna during crisis dahil siya ang nagiging safe haven, no? Ito yung pinaka-argument ko regarding sa Bitcoin and sa gold. Ito 'yon. Nung COVID-19, pareha silang bumagsak. Correct. Kasi nga maraming walang pasok, walang trabaho, 'di ba? Everything nag-crash talaga ang market overnight. Pero nandito yung pinaka-crucial na era. Napansin niyo, after the crash, ang unang umakyat talaga is yung gold. Itong gold, guys, ito yung naka-candlestick. This is the gold one. Okay? Nakita niyo, nung crisis, nauna mo nang umakyat yung gold. Okay? Tapos yung Bitcoin, flat. Ganyan siya. Pero, pag naramdaman na ng market na it's safe, no? Naramdaman na ng market na hindi na masyadong magulo, no? Wala na masyadong uncertainty. Kasi naramdaman ng market na wala ng uncertainty noong around December 2020. Kung nabalitaan ninyo, ano yung meron ng panahon na yan? Diyan na na-release yung Pfizer na vaccine, di ba? Moderna, pati kay Putin, di ba? Yung Sputnik V. Lahat ng vaccine, nagpakitang gilas na. Kaya noong December, bumagsak yung gold, sumunod na yung crypto. Ganun yung nagiging senaryo niyan. Bitcoin, mas umaangat ang Bitcoin kapag the markets feel stability, tingin nila safe na, it's good to trade on, maganda na, wala nang masyadong panic something, lumilipad na ang Bitcoin. Kaya yan, the rest is history, nakita mo yung gold, bumagsak na. Kasi yung panahon na ito, risk asset na, di ba? Sino bang mga traders dito na abutan ng 2021 na hype sa Bitcoin, sa crypto? Sino mga traders ng 2021? Ayun, dami. Yung sa likod, mga OG dyan eh. You know? Mga OG yan eh. Si Sir, no? 2021.
Di ba nung 2021, lahat ng hype nandoon eh. Everything from meme coin, DEX, centralized exchangers, everything pag nasabi mong crypto, ang naglalaki talaga yung mata, di ba? Ganon. Sige, next slide please. Yan, next slide po. Ito yung nandito na yung labanan. Yan. Dagdagan natin konti. Di ba? Let's spice it up. Lahat na hype sa Bitcoin, di ba? Ito na yun eh. Ito na yun. Kaso, ito yung naging problema. Tumaas yung inflation. Di ba? Panic yung market noon. Nagpapanik siya. Bakit? Kasi during that period, masyadong mataas na yung presyo ng Bitcoin. Mataas ang inflation. Lahat di na kaya mamili. Kaya anong ginawa ng central bank? Nagtaas na ng interest rate ng Fed. Yan ang magulat kayo, yung peso dati, umabot na siya ng 59 pesos per $1. That was the year of that. Di ba guys, dati na-imagine to, ang Philippine peso dati, 59. Di ba natataasan na tayo ngayon? Dati Pero ngayon pala, all-time low, 61. Di ba? Mas mataas pa pala ngayon. Di ba? Ang layo. Kaya nakita nyo, bumagsak sila parehas, okay? Parehas silang bumaba. Bumaba sila, pero napansin niyo, yan na yun after the crash, nawala na ng demand sa crypto, di ba? Nawala na yung hype patay na Pero nakita niyo, after ito na yon, anong meron sa panahon na ito? Rate cut, okay? Ibig sabihin, something's good will happen. Kasi pag nagbabawas ka ng interest rate, you are flooding money to the economy. Parang ganito yan. Di ba guys, mas maganda kasi mangutang kapag bagsak yung interest rate, di ba? Much cheaper. Makakautang ka at discount. Kung magbayad ka, mas maliit ang babayaran mo compared sa mataas sa interest. So, yun ang nangyari nung 2023. Nagpapahiwatig na ng rate cut. Kaya nakita na nangyari. Lumipad yung gold, di ba? Parehas silang lumipad. Pero napansin niyo, nauna yung crypto. Napansin nyo, ang gold medyo nagdadalawang isip pa Ito yung gold sa ibaba. Sabihin ng gold, ayoko dyan. Diba? Kung napansin niyo, para sa silang umakyat, pero mas malaki ang naging akyat ni Bitcoin dahil naramdaman ng market, the markets are safe during that period. Yan na yun, rate cut cycle na tayo. Next natin. Yan. Kaya ito na yung labanan ngayon. Diba? Urong tayo ulit. Ito na yung nangyari noong 2025 during the Trump's presidency. Yan. Diba guys, Sino nang abutan si President Trump ngayong last year? Sino mga traders last year sa crypto? Pataas nga ng kamay? Lahat kayo nabutan yung sinabi ni Trump, yung tariff? Memorize nyo yun. Ilang percent ang nilagay sa Pilipinas? 20% yata, 19, ganon. 19, tama. I remember that. Pero sa China, 3 digits, di ba? Taasan sila ng whatever they call that. Pero nakita niyo, bumagsak yung crypto. Pero yung gold, it went up. Di ba? Went up. Ganyan. So, ano yung gusto kong i-point dito? Next natin. Ang gusto kong i-point dito, guys, gold, they are good in stability. If you are building your generational wealth, gold is the best one. Proven and tested na yan through centuries. Wala pa tayo dito, guys. Panon pa lang ng mga ancestors natin. Gold is there na. But on the other hand, the Bitcoin kasi, Bitcoin is new. That is preferred ng mga bagong generation like us, di ba? Yung mga nasa Gen Z, nasa millennials. Kasi Bitcoin really wants to, Bitcoin wants to build trust. Ganun yun. Yun yung pinaka-point ngayon sa crypto And Bitcoin kasi, ang Bitcoin ngayon, they focus more on the system, di ba? Stability, mabilis, speed, new technology, and yun ang gusto ng mga new generation like us. But don't worry guys, don't get me wrong. Hindi dapat sila mag-away. They must coexist to each other. Kaya ito na yung analysis natin before I end. Don't worry guys, hindi ko kayo papahirapan. Madali lang to. I have my bull and bear case scenario dito sa market, Bitcoin and sa gold. Ayan, ito guys yung nangyari
sa market so far. Since Trump took office last year, January 20 until now. So ngayon, kung napansin ninyo, nag-introduce si Trump ng tariff, panic mode, di ba? Yun ang code eh, panic mode. Bentang crypto. Nangyari sa gold, lumipad. Di ba kung nabalitaan niyo yung gold, umabot nga siya ng $5,000, di ba, per barrel? Kaya nga nauso yung mga bumibili ng gold, di ba? Pati yung mga stable coins na pegged in gold, di ba? Yan na yun. Nauso na yan, guys, no? Marami ng mga nag-gold. Pero, ayan. Ito yung napansin naming problema. Anong nangyari nung April 8? Tapos na yung panic eh. Tapos na. Bakit hindi lumipad yung gold? Ang naging problema nito is binaliktad ni Trump. Di ba nagkaroon siya ng Liberation Day tariff? Pero sabi niya, ipapost ko muna yung tariff. Di ba kung naalala niyo, nasabi ni Sir Lance kanina, di ba, yung Trump trades. Alam niyo naman si Trump, di ba? May binansag kay Trump last year eh. Ano yon? Taco. Trump always chicken out. So, ibig sabihin, pag may sinabi siyang masakit, expect mo bukas, babaliktad yon. Yun ang algorithm na nangyari last year. Ngayon, di na siya makatako. Bakit? Nagbibiroon kami. Nakailang tako na ba si Trump sa Iran war? Hindi na tako yon, diarrhea na. Bakit? Kain ka ng tako eh. Nasobrahan ka ng tako. Diarrhea ang sagot. Kasi, hindi na applicable yung tako algorithm na ngayon. Nagsawa na yung market eh. Last year, kinakagat pa siya. Kaya ano nangyari? Nag-flat yung gold, umangat yung Bitcoin, kasi the markets feel na safe na ito. Parang nakita nila, ano ba to si Trump? Kumbaga yung termino ng mga Gen Z, no? Tokis to si Trump, no? Tokis. Magsasabi, pupunta, pero hindi pupunta, no? Babalik ta rin. Kumbaga, di kasi siputin. Yan ang nangyari last year. Kaya, hindi pinakigan ng crypto, lumipad. Pero, fast forward ngayon. Ano yung forecast natin regarding sa crypto? Yan. Dahil ngayong taon, na-surprise tayo, di ba? Oil price shock. Pati yung, ano pa ba? Marami nagpapanik sa crypto ngayon. But ang tanong, where is the crypto heading? Kakuha lang guys, madami akong wall of worry right now. But my fearless forecast regarding sa gold, alam niyo ba na yon? I am expecting siguro we are heading into a recession. Ano? Yun ang nakita ko guys. We are expecting a recession baka katapusan pa ng taon or last quarter. Tapos, the crypto will go lower ng 30 to 40K. Babagsak yan siya dito. Why? Kasi, kung nabalitaan ninyo, alam niyo ba ang ibig sabihin ng central bank? Sino may idea dito about central bank? Sige, pataas ng kamay. Central bank, may idea kayo? Okay, yung central bank, yan yung kagaya sa atin sa Pilipinas, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Di ba kung nakita na sa papel? Yon. Kumbaga, bago na kasi yung Fed chair ng US, mataas ang inflation, ang daming economic problem sa US right now. So sa akin, for the reason para bibilhin ko yung everything, I don't think so. Kaya sa akin, I'm expecting a crash. Magpapanik po ulit yung market ngayon, ha? Pero by next year, rebound yan. Why? Tapos na kasi ang midterm election. Yun lang masabi ko, guys. Okay? Kaya ngayon, expect ninyo, magka-crash mo na itong everything, gold, ganyan. Then the new cycle will start by next year. Yan ang bear case scenario ko. Plan B. What if hindi bumagsak yung market ngayong taon? Di ba? Kasi bilang economist, dapat may A and B scenario ka. Hindi ka pwedeng nakatali ka lang, pag bull ako, bull na ako, no? Pangit yun. Dapat alam mo both ways. Being an economist, dapat alam mo yung 3D approach. Yung kaliwa, yung kanan, ibabalance mo yon. What if naman kung hindi bumagsak yung market, lumipad? What will be our good scenario? Ito yon. It's unlikely na Trump will reverse his idea. Ito guys, sasabihin ko sa inyo,
kahit magbati na yan, ang US, pati ang Iran, hindi na yan papansinin ng market. The crypto won't notice it anymore. The crypto will follow, alam mo saan yon? Nasa monetary policy na yung labanan. Okay? Pag ginawa ng Fed Chair ngayon si Kevin Warsh, nag-cut siya ng interest rate, tapos nag-print siya ng money, lilipad yung crypto ngayong taon. Kaya guys ha, possible yung crypto, pwede siyang bumalik ng 100K. Pwede yon. Kung di mag-cut ng rates si ano. Kung mag-cut siya ng rates. Pero kung may crash, balik tayo ng 40. Gold, more likely, mga nasa 4 to 5K yan. Yun ang estimate natin by this year. Kaya guys ha, ganun lang tayo. Ako kasi hati din yung forecast ko this year. Ang may bola na lang talaga dito kung ano magiging reaction ng Fed Chair ngayong June 17. Saka guys ha, I have my fearless forecast. Marinig nyo rin ito. Few months from now, yung word na stagflation. Diba? Di ba nababalitan sa mga news, binabalitan nila yung stagflation? Nako, bata pa ako guys, 2021. Kung makita nyo mga followers ko dyan sa WizKid, sinasabi na namin yan. Magkakaroon talaga tayo ng stagflation 5 to 6 years from now dahil mali yung policy ng Federal Reserve. So yun, doon namin ang tinuturo sa WizKid Academy. So ilan naman po yung forecast ko regarding dito sa market. Basta guys, the important thing here is, recap tayo before ako mag-end. They must not be enemies. They are useful depending kung anong economic scenario ka na. Ganun yon. Ang cheat sheet, panic, okay, panic, fear, or maganda na yung sentiment, di ba? Chill vibes na, di ba? Nasa grid bundaw dito market. Ganun lang guys yung labanan ngayon. Sa ngayon, fear pa yan. Pag natapos ang fear, alam niyo nang gagawin ninyo. So yun guys, follow us on our Facebook page, WizKid Academy by Joseph Lejarde. Tinuturo po namin yan sa aming community. So yun lang guys. Thank you po. Have a great day.